akala ko Chang kasi tapos na yung talagang sana counseling dahil nakita ko na humihingi siya ng tawad sa kanyang ina, si Vanessa. Pero may mga pagkakataon na siya na mismo ang umamin, si Vanessa, na kumisan siya daw ay natutulala. Ayaw niya matulog at hindi siya nakakatulog. At marahil ito na nga ay sa kadahilanan na unang-una ay ang kanyang bunsong anak sa ngayon kung dapat ay 7 months. At yung kanyang nararanasan ay maaring typical na postpartum depression. Nung ipinanak yung batang yon ay nasa clinic daw sila, wala silang pambayad, so napagdesisyon na nilang ipaampon ng bata. So siguro yun ay isa sa mga parang talagang hanggang ngayon ay nagugulumihanan si Vanessa sa kanyang pag-iisip. At mabuti na rin na isang support group ang kanyang kaibigan na si Maricar, lalo pa na nagtsatsaga at lalo pa ang kanyang ina na gusto siyang ngayon tanggapin. Para dun sa kanyang anak na merong espesyal na pangangailangan, actually, Dr. Camille. Chang, nung tinatanong ko nga, kasi at 5 years old, hindi daw nagsasalita. It's either kung talagang merong mental handicap or baka may autistic behavior din na medyo severe dahil kasi ang nangyayari kumakain ng kahit ano-anong bagay Basta napupulot na ganun. Maaring mas maigi, alam mo, kahit ang DSWD, maa-assess yan. At alam nyo, yung mga ganyang mga bata, maimo-modify ang behavior. Kasi kung maaring hindi talaga sasabihin natin na mabibigyan ng karampatang gamot yon, ang pagbibigay ng tamang pag-aaruga at sabihin natin yung pagpapasensya nyo sa bata at pinapakita nyo ang pagmamahal sa kanya, maiibsan lahat yung mga magagandang ginagawa ng batang ito at mapapalaki mo ng maayos. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Jerry? Nadama ko lang kung paano yung inyong nasirang relasyon ay nabuo dito sa face-to-face. Dahil una sa lahat, nakikita ko ng buo ang loob ng nanay mo, Vanessa, no? Buong loob na puno ng pagtanggap sa iyo at pagmamahal, pag-unawa. Buong loob na may tunay na kabutihang loob na tinatawag na mapagbigay na ina. So, hayan ang sana isang pagkakataon na simulan natin ang pagbubuo ng mga nasirang mga bagay sa buhay mo at ibigay mo din sa kanya at tularan mo sana siya sa kanyang pagiging madasalin, sa pagiging tunay na may connection talaga sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng grasyang mabuo ang ating nasirang buhay. Marami pong salamat, Reverend Jerry Capiador. Alam mo, Vanessa, gusto ko sanang malaman mo na mapababae man, lalaki o Becky pa yan, lahat tayo nagmamahal, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nadadapa. Ang mahalaga, hindi na yun sa kung ilang beses kang nadapa, pero yung matuto ka, yung bumangon ka, matuto ka. Dapat nga magpasalamat ka pa rin. Alam mo kung bakit? Mahal ka pa rin ng Panginoon, Vanessa. Kasi nandyan ang nanay mo. Inaantay ka lang na bumalik. Mahal ko sila. Gusto ko magsama-sama kami lahat uli. Wala na rin po ako sama ng loob sa inyo. Patawarin niyo po ako sa mga ginawa ko. Noon pa, pinatawad na kita noon pa. Tanggap niyo ba ako pag umuwi ako? Tanggap na tanggap kita, pati asawa mo. Oh, yun naman pala. Magkasama-sama na lang tayo. Oh, ano pang inaantay mo, Vanessa? Yakapin mo ang nanay mo at magpasalamat ka. Aling Anita, meron pa ho ba kayong mensahe para kay Vanessa? Wala na po. Gusto ko lang po talaga magsama-sama lang kami. Para kahit na kami naghihirap, kumain man kami ng ilang 2 beses maghapon, basta magkakasama kami. Po kayo. Maligaya po ako. Hanggang mabawian na po ng buhay. Hindi ko naman masasabi na ngayon o kailanman malakas pa ako. Aling Gloria, meron pa ho ba kayong mensahe para kay Vanessa? Wala na po. Basta, sama silang mag-ina ng maayos. Okay na po. Maricar, salamat at naging mabuti kang kaibigan kay Vanessa. Salamat sa payo mo sa akin, sa ginagawa mo sa akin, tsaka sa pag-aaral mo sa mga anak ko. Wala yun.
Kahit paano hindi mo ako nababayaan. Gano'n naman talaga eh. Salamat, Maricar, at naging blessing ka kay Vanessa. Maraming salamat sa ating pong mga panauhin. Amina na po tayo, mga kapatid. Napakaraming aral na naman po tayong natutunan mula sa ating pong issue. Responsibilidad po ng mga ina at ama na tiyaking maging maganda ang buhay po ng kanilang mga anak. Bahagi nito ang paulit-ulit po na pagdidisiplina at pagpapaalala po sa ating mga anak kung ano nga ba talaga ang tama at mali. Wala naman pong ibang hangad ang isang magulang sa kanyang mga anak, kundi ang maging masaya po at maayos sila sa lahat ng oras. Responsibilidad po naman ng mga anak na sundin din at igalang ang kanilang mga magulang. Inaasahan pong magtitiwala ang mga anak sa mga turo at aral po ng kanilang mga ina at ama. At sana, huwag po nating saktan kailanman ang kanilang loob at damdamin. Mahalin po natin sila tulad ng walang hanggang pagmamahal po sa atin. Paalala din po sa relasyong magulang at mga anak. Napakahalaga po na bukas ang komunikasyon sa isa't isa. Malaki po ang maitutulong kung itatanong niyo po sa inyong mga anak o sa inyong mga magulang kung kamusta po sila at kung sasabihin natin sa kanila kahit na sa maliit na paraan kung gaano po natin sila kamahal. Maraming salamat po at sinamahan niyo kami ng isang oras. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, sina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera sa studio, at kina Aling Anita, Maricar, Gloria at Vanessa na nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Paalala lang po, laging narito ang aming pong programa para pakinggan ang inyong mga problema at kahit paano po yung mabigyan namin ito ng lunas, welcome po kayong lahat dito sa amin. Sumulat labang po kayo o mag-email. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, Chang Ami, na nagpapaalala po. Ang problema pwede niyong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Huli sa aktong nagkikis. Nakita ko, naghalikan, Oh! nag-kiss sa labi. Parang smack lang. Goodbye kiss lang naman. Sabi ko, ano ba kayo, mag-asawa? May goodbye kiss? Yan ano po kayo, ba ang artista? kadahilanan kung bakit nasampal ninyo ang inyong anak? Opo. Kaya ang ama nanggagalaiti sa inis. Ang gusto nila, si Lia talaga masawa. Kaya ko tutol ako. Kaya yan pinag-awayan namin ng tatay. Oh, sandali lang po, Mang Amado. Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Huwebes, bago ang balita ang tapat sa TV5.